Huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Eh, ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Bahala na kayo. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hello mga kadonatics! Bagong issue. Nakakagalit talaga. Why? May inirekomenda kasing bills mga kadonatics na 1016 at 6782. At dito sa bills na to mga kadonatics, inirekomenda ang civil rights ng gay couple. What do you mean by civil rights? It means mga kadonatics, gusto nilang equal rights sa normal couple. Yung babae at saka lalaki ba? Ano nang nangyari sa Pilipinas? At ang nakakadismaya pa talaga dito mga kadonatics, it backs by the CHR, the Commission on Human Rights. Ang daming patayan sa Pilipinas. Wala man lang akong narinig na isang CHR that condemns the killings during kay Tatay Digong. Halos araw-araw sila may press conference dahil sa mga namatay na kriminal. Ngayon, halos inosente yung namatay. Araw-araw, wala kang CHR narinig. Narinig ko lang sila this time mga kadonatics dahil sa bill na to. Oh no, that is so crazy, right? Tara, basahin natin yung bill. CHR backs same-sex civil partnership bills. Alright. Okay, anong article to? GMA News Online. Alright. Okay. By Panty. Yaneska T. Panty. Panty. Alright. Okay. Commission on Human Rights. The Commission on Human Rights has voiced its support for the proposed same-sex civil partnership bills. ito. Equal rights with the normal couple. Composed of women and men. Gusto din ng men and men. Women and women na couple na to. Conjugal properties. Anything. Same with marriage talaga to. Ang pinagkakaiba lang is walang ceremony as marriage. Pero yung rights na to, nagre-recognize that they have rights. Affirming that same-sex couples deserve the same legal rights and protection as their opposite sex counterparts. In a position paper on House Bills 1016 and 6782, or an act of recognizing the civil partnership of couples, providing for their rights and obligations, the CHR emphasized that same-sex civil partners should be entitled to adoption and child custody rights. Okay, pwede ka na mag-adapt and so on and so forth. Property and inheritance rights. Wow! Ano to? Conjugal property? Access to social protection program as legal beneficiaries. Lahat ng rights ng meron yung normal couple, gusto din nilang meron sila. Ito yung mga kadonatics. Ito. Hindi kasi na-legalize yung same-sex marriage sa Pinas. Dito nila tinira. In this other way. But same lang talaga yung point of view. Same yung patutunguhan. Just because hindi nila madaanan tong straight line na to, pumunta sila sa ibang linya mga kadonatics, but the same destination. Oh no, that is so bad. Kung naniniwala ka sa Biblia, we are talking about the Bible, not the ball lang. Kasi kung sabihin mong Bible, it composes of two books. The Old Testament book and the New Testament book. That's why it's by. Dalawa. By. Okay? So, dapat talaga yan. Inseparable talaga yan. As a whole. Ngayon, mga kadonatics, sa Genesis chapter 19, alam nyo ba ano nangyari doon? The Sodom and Gomorrah. What was the main reason, the sole reason mga kadonatics, kung bakit tinupok ng apoy ang Sodom and Gomorrah? For this reason, the same reason mga kadonatics. Immorality mga kadonatics. Anong nangyari? Kasi sa story ng Genesis chapter 19, na si Lot, kapatid ni Abraham, binisita ng dalawang anghel. At nung nakita ng locals doon na, "Hoy, ang gagwapo naman itong mga bisita mo." At anong ginawa nila?
in a violent way, sinugod nila yung bahay, mga kadonatics. Nag-demand sila na palabasin. Gusto nilang makipagtalik sa kanila. Inoffer pa nga ni Lot yung 2 anak niya na babae para lang hindi magalaw yung bisita. Kasi grabe ka-immoral doon. Same-sex gusto ng mga tao doon. Kaya anong nangyari? Ayun, destroyed by fire. Ewan ko ba, bakit hindi tayo natuto ng lesson? I'm not condemning the LGBTQ plus and so on and so forth community, but we have to learn the history. We should take heed of this. Anyway, so much for that, mga kadonatics. Let's go on to Auntie Claire, ang vlogger ng Malacanang. Kasi ang itim ads ni Inday Sara at ni Amy Marcos, no? Umabot na sa Malacanang. At nag-react na ang Malacanang. Nag-react na si Palangkera. Walang sense talaga yung mga pinagsasabi niya. Tinanong siya ng isang reporter. Kaya eto, panoorin natin. Kuno ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Buwangit talaga. Ay, nako, abot na lang nito si Auntie Claire. Ay, unclear talaga. Let's go. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang sarcasm administrasyon pala. dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Paano mo masabi na papaliwanag? Grabe. Ganon ka na kaloyalista kung sinabi mong papaliwanag na ang administrasyon ngayon. Ang Pilipinas ngayon. Kung di ka bayaran, ganon ka kabulag. Paano mo masabi sa lahat ng mga nangyayari ngayon? I really don't think that we are shining. We are dim. Let's go. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. Wow. You are citing data May from... statistic talaga si Auntie This Claire. is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Dim Sum Daily Hong Kong. Important pa yung statistic niya. Pati di tayo mag-conduct na ating sariling statistics sa nangyayari talaga. Iba kasi siguro ang kalabasan. Yung pang nasa labas na ang layo. Walang direct experience kung ano talagang nangyayari ngayon. It's not going to be a strong evidence, mga kadonatis, kung galing talaga sa labas ang nag-report. Dapat mismo tayo nasa Pilipinas. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din pala po tayo. tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Okay. Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon.
Oo, 7.3 trillion nga. Pero grabe ang nagawa ni Tatay Digong. Flagship infrastructures everywhere sa Pilipinas. Eh ngayon, ang laki ng utang pero saan napunta yung pera? Yan yung tanong. Bakit may online voting mga kadonatics? Alam nyo ba kung ano talagang reason? Nag-budget sila ng pera. Sabi ni Comelec Garcia, sabi niya na ang laki ng gastusin nila kung magpapadala pa sila through post office or mail, yung ballot paper, habang sa online daw, kahit sa ang sulok ng mundo, basta may internet, pwede ka nang bumoto. Kasi noon, nasa 300 million pesos mga kadonatics ang ginastos nila dahil sa walang online voting. Ngayon mga kadonatics, nag-less daw into 100 million pesos. Ang tanong, saan na ang budget? Natatandaan nyo? Nung few months ago, nung nag-reprint sila dahil may mga mistakes sa mga balota nila, it costed them 150 million pesos. Nasayang lahat, nasa basura lahat. Ngayon, nagtipid. Itong si Garcia talaga, tuta to ni BBM, tuta ni Romualdez. Kaya ganon ang nangyayari mga kadonatics. Dayaan, napaka-possible talaga. Ang mangyayari kasi mga kadonatics, after mo mag-cast ng vote online, ang lalabas, lahat ng mga senatorial candidates doon, pero nakashuffle siya. Encrypted daw yun para hindi mabenta. What? Ngayon, nag-raise ng question ng mga online voter. Kami! It's either mga kadonatics. Ha? Dahil alam natin na pwedeng madaya yung botohan, hindi na tayo boboto. Ang laki ang mabawas sa lahat ng supporters ng PDP Laban. Now, kung boboto naman tayo, pwede nilang dayain. Cases ngayon mga kadonatics na bumoto sila pero iba yung lumabas. Now, nag-create na ng question sa ating mind na kung boboto pala tayo, tapos dayain lang, mas mabuti pa hindi na lang tayo boboto. Wala talagang tayong choice dito. Kung hindi tayo boboto, mawala ng suporta, millions of million ang PDP Laban at iba pang gusto nating kandidato na gusto nating iboto, mananalo sa kanila. Kung pupunta ka naman ng embassy mga kadonatics, sabi doon, ang priority, ang mga matatanda. At meron niyang isang OFW na nagreklamo na hindi siya cast ng votes sa embassy. Bakit? Para daw sa matatanda lang. Wala talaga tayong choice dito mga kadonatics. It's either we have to take a risk, boto tayo online, or we should not vote at all. Ay nako, let's go. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate. At maniniwala kayo kay Chis Escudero? Bahala kayo sa buhay nyo. Let's go. as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So, grabe, nakapag-study talaga si Auntie Claire. Oh. Lahat ng mga phrases doon, parang exegesis mga kadonatics na lahat ng phrases may interpretation si Auntie Claire. Grabe. Akala ko di niya alam. Updated pala. Lahat ng phrases doon, may sources siya, may explanation. Let's go. Dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Iwasan ang fake news. Ang Malacanang, ang pinakamalaking fake news ngayon. So, iwasan natin ang Malacanang. Yun lang. Dignidad mo,
boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. For a closing prayer, a closing song, grabe, parang speech declare. Oh, ito. Para sa inyo mga kadonatics. Huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Bahala na kayo. Gusto nyo ba si Claire? Please comment down below and please don't forget to subscribe.